Okay mga lods, so ito nagbabalik na naman ako at ito ang i-repair natin ngayon mga lods. Isang Highmark o Highmark, ewan ko paano ba to i-pronounce. So servo motor. Ang complaint ng mayari nito mga lods, walang power. Ito, hindi ito ilaw. Bigat. Ginagamit ito mga lods sa mini gasoline station. Yung gasolina lang ang binibenta. Saksak natin. So meron naman itong supply mga lods kasi ito nag-charge ang cellphone natin habang nag-video ako kasi lubat ang cellphone ko. Turn on natin. So wala. Pag on pa lang nitong breaker, ito dito tayo sa stabilizer. Bypass kasi ito. So stabilizer yan. Pag turn on mo nito, iilaw siya kung normal. Okay? Pero wala. Sakit ng kamay. Pag turn on ito, dapat sana gagalaw yan. So wala, dead set talaga ito. Okay? So itong power indicator ito mga lods, ang supply niya ay nanggagaling dito. Dito sa board na to. So ito. So meron namang mabibili nito sa Shopee. Ito. Type nyo lang to. SBR 10,000 VA. So meron yan. Natingnan ko kasi ito sa Shopee if in case na malaki ang problema nito. So nandito lang ito sa board na to mga lods. Itong malapad. Yung dalawa dito galing sa switch. Ito. So ang dalawa pumunta sa ilaw, tapos ang dalawa pumunta sa switch. Ito na switch. Ito. So dalawa dito, dalawa rin dito. So tatanggalin ko lang muna tong board na to mga lods. Check natin. Tapos ito, dapat ay may lalabas dito na 12 volts na mag-on sa relay. Okay, so ito yung huling maglabas ng 12 volts, magsusupply sa relay. Okay, so konting background lang sa board niya mga lods. So kung napapansin nyo dito, maraming diode. Okay, so dito galing ang supply ito. So may nakasulat na 13 volts tsaka 17 volts. Diyan siya. Tig dalawa dito. Dalawa. Okay. Kasi may mga positive at negative yan dito. Tapos ang mapapansin natin dyan, mga kapasitor, ito. Tapos dumaan ang voltage regulator, ito yan. Dito na. Punta sa supply ng dalawang IC. So meron akong napansin dito mga lods. Itong diode na ito, 4148. Okay, so nagduda ako sa reading niya. Ito siya. So dapat may reading yan. Kasi negative to negative ng diode. Dapat may reading. Pero wala siyang reading mga lods. Tapos baliktarin natin. Ayan, so baliktad. May reading siya. Dapat ito yung walang reading. Tapos ito yung may reading. Wala. Okay, so baliktad mga lods. May reading dapat yan. Pero wala siya. Okay, so tatanggalin ko ito mga lods. 4148 lang na diode. Dito siya. Yan. Ito.
At ito may shorted rin dito mga lods, isang rectifier diode, third from the row. Stuck up ang video kaya ay picture na lang ipapakita ko sa inyo mga lods. So salpak natin mga lods. Ang kagandahan sa board na ito mga lods ay repairable siya kasi ang mga piyesang ginagamit dito ay ano lang, mga common lang na mga piyesa. So hindi ka mahirapan maghanap at hindi is MD. Ang mga diode na nasisira ay ano kasi yan, mga ang duda ko niyan ay ang quality. Iba na kasi mga piyesa ngayon kaysa yung mga piyesa noon, napakatibay. So ito yung sa relay mga lods. Malaki yung kanyang relay. So ito yung nagsusupply dyan. Okay. So, malaki yung kanyang relay. Pero bago kayo bibili sa online mga lods, isiguraduhin nyo muna yung mga connection dito. Okay. So check natin dapat may mga continuity yan. So may continuity. Ang dulo nito ito. Tapos itong dalawa pumasok din sa loob. Tapos lumabas. Pero kung tutuusin may continuity sila sa lahat. Yan o. Malalim to. So meron itong yellow dito sa gilid. Meron dito. Meron. Tapos itong wire na to, tsaka yung itim dito sa gilid. May continuity. Okay. Tapos itong itim dito mga lods. Ito, pupunta na siya dito sa ground. Dito na yan ako sa ground. So hindi pa yan nakasaksak ha. Ito na yan dito. Itong dalawang itim, magkadugtong lang ito. Yan. Okay. So may continuity lahat yan. Itong yellow na wire, galing yan dito sa input ng 220. Ito sa input. Yellow. Tapos pumunta yan dito sa breaker. Tapos pag ino-on mo ang breaker sa stabilizer, dito yan. Okay, dito siya pumunta. So dapat may continuity lahat yon, pati dito. Sigurado dito ang problema kapag hindi nag-power. Okay? Kasi baka bibili kayo nito, tapos may problema pala dito sa mga connection, may nasunog. So wala. Sayang ang pagbili nyo nitong control board. Ito. Okay? So ito yung connection dito sa gilid. Ayan, connection niya. Ito. So meron siyang apat dyan na galing sa loob. Ito, konektado nitong wire na to. Apat na connection. 1, 2, 3, 4. So secondary yan na nagsusupply. Siya nagsusupply dito sa board na to. Ito. Pupunta doon sa mga diode. Dito. Mga diode. Okay? So pag on ito, yan. Pag on ito, itong AC, ito input, to 20 volts galing sa outlet or sa linya. Yan, naka-bypass siya sa kabila. So itong kabila, bypass ito. Yan, nakasulat dito. Bypass stabilizer. So hindi sila pwedeng magsabay. Ayan baba siya. So hindi sila pwedeng magsabay.
Tapos pag ito naman ang nakataas, so hindi mo siya maangat. Okay, so dapat isa lang sa kanila ang maangat para ano yan, bypass lang kasi ito. So ang ibig sabihin ng bypass, galing dito sa input to yellow, pumupunta siya sa dito kasi naka-bypass, may wire. Tapos sa baba, yon dalawa. Ang isa, so ito yung nasa stabilizer, which is pumupunta dito. Tapos itong isa naman, ayan, diretso po siya. So diretso siya doon sa output. Punta siya dito sa output. Bale, hindi siya pumasok dito sa dalawa kasi bypass siya eh. So parang pinasok lang ang linya ng 220, tapos labas agad. Yan ang tawag na bypass. Bale, hindi under ito. Okay, sa stabilizer lang na switch dito sa breaker, saka pa siya kasi pumasok siya dito. Konektado siya lahat. Okay, so i-turn on na natin. Try na natin. Magalaw ang video ko kasi tinanggal ko siya dito sa stand para maipakita ko dito sa ilalim. Pwede rin na mag-troubleshoot kayo, paanda rin nyo, tapos titingnan nyo dito kung may supply. Ito, pupunta sa diode. Okay, so itesting na natin mga lods. Ito, i-plug ko ito dito. Okay. Sana yung diode lang ang problema nito. So, angat ko ito. Tingnan nyo yan. Yan. Tapos umilaw na. Pag i-ano natin to, normal. Yan siya. Umilaw na. Tapos naka-delay on. Pero kapag i-normal natin, saka pa mag-close yung relay doon. Yan. Pindutin ko dito ha. Observe nyo. Tapos may reading na dito. Saka pa ito under pag ang relay ay mag-close na. Yan. So okay na siya. Yung diode lang ang problema mga lods. Okay. So pwede na to. Isa pa. Turn off muna natin. So naka-off pa ang kanyang voltmeter. Iangat ko ito. Milaw. Tapos normal. Okay. So okay na siya mga lods. Yun lang ang problema sa EVR na ito. So napakalaki ng kanyang toroidal transformer. Napakaganda niyan pag yan ang gagamitin sa mga amplifier mga lods. Yan dalawa. Core lang ang importante niyan kasi ang design niyan ay pang power supply talaga. So kailangan pang i-rewind yan. Laki ng ang laki ng kanyang magnetic wire na ginamit. Napakaganda niyan sa amplifier mga lods. Okay mga lods, so yun lang. Till my next video mga lods. Tapos mag-ingat tayo sa araw-araw na mga ginagawa natin. Sa mga lods, always say a prayer. Bye bye.